Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Himayong buntag na itong tanan. Daigo na to ang Diyos sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Nadungog na nato mga pagtulonan sa atong simbahan. Unya, ang tanan nga wala gitudlo sa atong simbahan mo to tangtangon na gito na to. Inig-uli na to, wala na gyud ng mga patuo-tuo. Ha? Okay, mobalik gihapon ta sa atong mga patuo-tuo. Wa gihapon ta mosalig di Kristo. Ato pa nabi tay mga pasyente nga gikan diri. Unya. Ka-observe jud ko kay kailar man po lagi. Wala gi tudluan na gyud, sultihan na, ayon na nang patuo-tuo. Nya kay ilang pasyente gikan diri pag uli namatay man. So sing balik wa manilhig, wa magutag kamunggay. Pag-abot dito sa sementeryo, dito gihapon gapaaso-aso gihapon. Hing balik wa hing ko useless gihapon. Useless gihapon ang rosaryuhan giputol gihapon. So kana bitang na mamatay niya pag nagrosaryuhan, nya putlon ang rosaryuhan, dako kayo ng sala. Sakrilihiyo man na. Imong gi pasipadan ang balaang butang. Mao na nga padaman na nimo sa minatay imong giputol kay nga naman ang imong pagtuo nasagulan og patuo-tuo. Putlon kuno ang rosaryuhan aron dili wala na imo sunod. Bisan pagtadtaro na nimo ng rosaryuhan, naa gihapoy mo sunod. Kay kitang tanan mga matay. Ha? Katabi taong sa una nga wa po ko kay balo ana. Ang iyaan namatay, gipadalaan og rosaryuhan, giputol. Pagkasunod tuig, namatay ang iyahang anak laki, giputol gihapon ang rosaryuhan. Manaam lagi gihapon namatay. Pagsunod, ang manghon na pong babae, namatay gihapon. Ko, naon sa patong gipapay, gisumpay na laman to. Ha? Di man lagi gihapon, wa man lagi gihapon effect. So mo na, wa magutag kamunggay kay aron dili kuno haros. So mo na, no katong kanang tanan wa na giilad ra ta siyawa ana. Giilad ra kita. So kung natay pangayoon sa Ginoo, sa gingon ni Hesus pagampo, nya gamita ang ako ngalan, di ba? Bisag unsay pangayoon ninyo sa akong amahan, pinaagi sa akong ngalan. Waso miingon ang Ginoo nga bisag unsay pangayoon ninyo sa akong amahan, pinaagi sa dahon sa kamunggay. Kita lang sige binuangan sa yawa. Mula dito dun yawa no. Yawa dun yawa mo na mga kaigsuonan. No? Wala nga, ang among gihimo diri is empowerment. Amo dyan nga tudlo nga aron kita mo salig ta sa Ginoo. Salig ta niya nga. Ang atong mga kining mag-ampo ta mara ta gatanom ba og liso sa batong baron na. Igo ra ta nagtanom sa pag-ampo pero wala gyud tay power ana unsaon pagpatubo na diha. Di ba? Pero ang atong pagtuo, nga kining akong gitanom, mutubo, mamunga og maka-harvest jugo ani. Kung ana nang mag-ampo ta. Ngayo kas Ginoo. Ginoo, ayuha ko sa akong sakit.
magrosaryo ko. Pag human og rosaryo nimo, di ang Ginoo na bahala na og, di ba? Dunggo niya, ayuhon kasi imong sakit, iya na ng trabaho. Ang imo ha, ang pag-ampo ra. Pareha ra og nakailiso diha, itanom lang na, ang Ginoo na mo patubo ana. Busy lang po na. Di ka po'y iligbalik ni mo ting harvest na. Asa magnangka, gitanom na ko diri, oy, nawa man, gikawat man siguro. Sa gikawat nga pila na magkakabuwa na kaning balik. Kay kinahanglan man po ng pag-alima, di ba? Mao po nang ato ang kalag. Di po pwede ka usar ka mo ampo niya. Sunod wa na. Dili po na. Kinahanglan, unsa may giingon sa Ginoo? Matag adlaw. Di ba? Wa bitaw ta niya tudloy nga ang kalan-una mo sa matag simana wa. Ang kalan-una mo sa matag adlaw. Kay aron di mo ka malimot sa Ginoo, jadi mo ka makalimtan sa Ginoo, di ba? Kay matag adlaw man jud ka nagsangpit. Una, kada simana ra ka magampo, kada simana o kada buwan, ako man jud tinuig. Sunod tuig na pugatagaan sa Ginoo bugas. Pas muna ka. Sumana mga kaigsuunan. Kaya ang gusto sa Ginoo nga kuan jud ta kanang permanente ang atong komunikasyon. Di ba? Labong og cellphone, masukog, loading. Ha? Ngano man jud ni oy. Nga di man dungkon sa Ginoo nga ako ang pagampo. Ang loading man. Loading man kayo. Imohang inampuan nga sunod na pud tuig. Ha? Mao na magkaigsuunan. Ang gusto ng Ginoo nga permanente ta nga naay signal niya. Kabantay mas mga tiguwang sa una. Di ba bay hunong magrosaryo ro? Bisag asa magbaktas krasada. Maya ka Maria puno ka sa grasya. Sakay sa sakyanan to. Biyahay og pagawas. Naglarga sa sakyanan. Iyahay bit-bit mga rosaryohan. Karon galing-galingi ko. 90 anyos. Wala naman ka rosaryo. Ga Facebook naman. Ibu kamao din yawa kay og wa pa ni cellphone karon rosaryohan jud untay gigunitan anang tiguwa nga pero karon sus TikTok na magnumbintaan niyo ay so muna mga kaigsuunan ha manday na kay lipat pun jud tas yawa yung yawa sayon ra din itong pulihan ning mga gadget aron di na magrosaryo ni mga tawana. Tama na mga kaigsuunan. So karon kamo nalista man mo tanan, no? Nya deliverance mo unya. So dili jud kamong tanan kanang si Father Darwin mo imo handle ninyo kay ang iya ha katurang gi-recommend katong mga poses kay nagkinahanglan og exorcism aron i-exercise ni Padre. Niya katong okay ra walay dili yawa ang kuan hinungdan sa sakit so deliverance ra ato ha. Pero mo reaction mo dito nganong i-deliverance mo tanan aron mahibaw-an namo kung naa ba joy poy di man nato mailhan God karon nagtan-aw ra minimo ninyo. Di mo po may makatag-an o unsa man ni ang gitanaw no kini. Di man may pwede magtagna-tagna kini tawanan murag napo jud kayawa sudan niyo. Di man kibo ana. Pero gamo na nang deliverance dito na may reaction. So mailahan na nga kini angay jud ning ipa-exercise ni Padre. Pero di pud karon dayon tungod kay daghan man pud nakalinya na kay si Padre daghang invitation so wala niya ma-exercise ng uban. So mo nang kuan gyud kanang i-schedule lang pabalikon mo. So nga na mga kaigsuonan. Pero ayaw mo kadlok kay kamo mismo maka-deliverance man mo. Maka-deliverance man mo sa inyong anak. Mas labaw pa gani mo og power kay ni Father Darwin. 90% inyo ha. Kang Father Darwin nga pag exercise 10% ra na.
So mo na mga kaigsunan. Aron mahibaluta, nakita di ay ditagaan ditas Ginoo og gahom sa paghingilin og yawa. Basta naa lang ta sa estado sa grasya. Kano sa ta naa sa estado sa grasya kung wala tay mortal sin. So mo na mga kaigsunan. So karon ang ako itudlo ninyo kabahin ning pito ka invitation sa yawa. Kitawag kini siya og 7 capital sin or deadly sin. Makamatay gyud. Pero kay gitawag man siya ordinary attack sa yawa, sa ato pa kitang tanan makasinati ani. Kay ang extraordinary attack sa yawa amo na nang position, obsession o kining gitawag na to og oppression. Mo na mga extraordinary attack sa yawa. Nya mo investigation anha ra po na siya sa mananap og sa mga butang. Muna'y upat ka atake sa yawa nga extraordinary. Dili kitang tanan makasinati ana, pipila lang. Pero kining maong 7 capital sin, kitang tanan. Pero dili pa kini siya sala, kay tentasyon pa man eh. Ang tentasyon, dili pa na siya sala. Kung di pa ka mo give in ana. Pero mo, so, imo na ganinang buhaton ka ng maong tentasyon, magpatintal na yuga, ana na diha masugod ang sala. So una nga sala nga makapaimperno sa tao, unya naapoy mga demonyo nga in charge ani. Pride, garbo. Ang demonyo ani si Lucifer. Naibalo kita nga si Lucifer mo ay pinaka labaw sa tanang mga anghel, di ba? Si San Miguel ubos ra. O na general pa ni din 1 star si San Miguel. Unya 4 star si Lucifer sa iyahang pagka general sa mga anghel. So mismatch jud kayo ang ilahang gubat dito sa langit tungod kay ubos ra man kayo og kanang ranggo si San Miguel. So unsay gihimo sa Ginoo, gipagamit sa Ginoo ang iyahang gahom ni San Miguel aron iyahang madakpan si Lucifer. Kaya magdaganan bunog round 1, bunog magyus San Miguel. Tungod sa ka-powerful, di ba? So muna, kung di ta pagamiton sa Ginoo, di ta tabangan sa Ginoo, wag gyud tay mahimo ani. Bisan pag kanang kinaiwitang yawa, wag gyud tay daganan. Nga naman, anghel sila. Kita tao rata, di ba? Ubos tas mga anghel. So muna magkinahanglan sa tag Dios. Kinahanglan sa tag Dios, di dyan magsilbig di. Muna magampo ta, ayron di ta mabiktima ni Lucifer, dili ta mabiktima ni ining garbo. Nya na tay garbo, di ba? Sa Salmo 5:5, dili ka buot Ginoo nga moatubang pa kanimo ang mga taong garbuso. So hadlok di kung naata aning kining batasana. So naatay garbo ron, magpasigarbo tas mangayong mga butang. Apan kung magpasigarbo ka sa imong kadato, sa imong achievements ining kalibutana, o labaw ka sa uban, unya di nakakailag silingan, kana mo na wadaan na wag tangan ng garbuha. Kay wa ra ba joy lay mo tabang po nato no og kanang atakihon ta di ba silingan po nato di ba? Taas ka garbo unya oroy ka og ma-heart attack ka diha or high blood ka diha. Mohato di ining mong sakyanan no, way driver. Gawas og remote na kanang high-tech na kayo ng sakyanan na kay ini ka kita ini ka detect sa sakyanan nga na stroke ka ihatod ka sa ospital. O pamantaan ang sakyanan na. So muna mga kaigsuunan ko ni Kristo, kinahanglan paubos ang garbo. Manay giingon diri sa San Lucas 14:11, kay gadtong magpataas ipaubos, ug ang magpaubos ipataas. Ikaduha nga makapaimperno sa tao, greed, kahakog. Unya na ay mga batasan nga manghod sa kahakog, kining katihik o kining kadalo or kadao. Kining tihik, magdapo ni kaugalingong silot. Unya gani, masuko ang Ginoo kung ikaw mismo tihik ka sa imong kaugalingon. Matun pa diri sa Sira 14:6, walay tao nga mas daotan pa
kay kaniya nga tihik alang sa iyang kaugalingon. Mao kini usa ka sala nga nagdala sa iyang kaugalingong silot. Nya nay mga daw. Panultihon 11:6. Ang kadalo, matod pa, usa ka daotang nga batasan, no? Apan ang grabe mao ang kahakog. Ngay nga naman ang kahakog. Ngayon dire, Sira 14:9. Ug dili gayon siya matagbaw sa anaa kaniya. Ang kahakog makapakupos sa kalag. Sa ato pa, unsa man dining hakog? Ang hakog naa nay iyaha manguha pa. Ang daw naay iyaha, iya nang hinaguan, di lang jud mo share. Ang tihik naay iyaha manghatag pero ginagmay. Mo na tihik, ang hakog mo'y grabe. Kay naa nay iyaha, ang ay di na unta siya manikas pa, manglimbong pa, manguha pa. Muna na sa Deuteronomio 19:14, ang iyahang mohon ibalhin. Aron mo dako, naman lang dako ang iyang yuta. Matingata, di sa man nag-ordering mohon ng amudagan man. So, muna yung mga hakog. So, ang virtue, cheerful giver, generous. Kinahanglan mang hatag ka. Di ka maghinakaw. Huwag na anay mo ipalabo na sawa. Diba? Na may mga tao nga luoy jud nga nagkinahanglan jud og kanang tabang. Yan na po'y uban bisag asawag siman mo po'y maguna-unag pangayo uyudas barangay. Gabaan ka na kalugayan, oy. Muna mga kaigsuunan. Dapat ikaw pa'y mo tabang kay abunda ka. Tabang. Pag hinakog. So muna mga kaigsuunan. Wa lagi kay mada lagi ana. Sa giingon diri sa kuan. Sirak 10:11. Inig kamatay sa tao. Ang tanan nga maiyaha mauna lamang ang mga wati, mga lagong ug mga ulod. Perting na miya. Perting ninduta ay nagkamatay na to. Wati rin mo pahimos na to. So ba na. So muna makiksunan niya. Mubor naman tayo kinabuhi dire. Salmo 90:10, sitinta na itong edad. Mato pa ni Hari David. Sitinta na lamang ang among edad Ginoo. Apan kung lingon kami si tingali 80. Anak na lang yun. 80 ka pin, apoy mo 90 pero tagsa na. Sa ilan sugang Diyos Ginoo nga. Lord, taas-taasin taon niya ako ang kanang kinabuhi, Lord. Di ba? Kay tagaan mabugas Ginoo jud o ginabuhi nga taas basta mo kag hangyo. So mo na makigsuunan. Kay siya ra man po'y nagunit sa kinabuhi. Ako dahi tuo pa baday ko moabot pa kurong edara. Hapit ko matay atong 2020. Unya halos sa ang akong mga kailang nga sigig tambag nako nga, Brad, control jud Brad. Mukaon. Unya amping lawas Brad. Mao may nangamatay hinog una. Mao na tungod. Wa ito sila sakit itong mga panahon na. Ito nangamatay hinog una. Tungod kay ang Ginoo man mo nagunit sa atong kinabuhi. Bisag masakiton ka karon. Pero pa siguro pertik pang daghanang daugon nimo. Napay daghang mayong lawas nga muna pa nimo. Kay nakalukat nagtiket. Muna magigsunan. Muna nga Isaias 58:9, kung musangpit kamo kanako, tubagon ko kamo. Kung magpakitabang kamo kanako, dili ko kamo balibaran. Pero unsay buhaton na to? Mo lagi manggiluyon ka, magyatagon bog ka. Isaiah 58:8. Kung manggihatagon kamo alang ni adto mga gigutom, mudan ang inyong kahayag sama sa banag-banag sa kabuntagon. Ug mamaayo kamog dali sa inyong mga sakit. Matud ba sa Ginoo? Kung papuy-on ninyo sa inyong walay ang mga walay Pinoyanan, ug hatagan ninyo gustong suhol ang inyong mga sulugoon, panalipdan ko kamo sa akong himaya. Grabe ang Ginoo, no?
Kitaan mo dito sa Ginoo kung sa itong buhaton kay tiaw ba kahayag sa mga mata sa Ginoo tint og ang description na sa kasulatan 10,000 times sa kahayag sa adlaw. Ha? Bisan gani adlaw musuksok mo gani ang kahayag samot na ang Ginoo. Mga mata sa Ginoo. Tama na mga kaigsoon. So ikatulong nga makapaimperno sa tao, no? Ay, kinsa ning kuan sirok sa lisensya? Aw di ba ngan? Adlaon Pilipa. Kuha lang are. So, mao na mga kisuonan. Ha? Ang demonyo ato, Mamon ang ngalan sa mga demonyo. Si Mamon. Ay katulong nga makapaimperno sa tao envy. Kasina. Kung manggisinahon ka, nagdala nig kamatayon. Ay tao manggisinahon, antod magniwang na laman. Ha? Kay sige kasina. Di manambok ning tao sige kasina. Oh, ikaw Brad, niwang mo ka kami. Sige nahon day ka Brad. Adi, diabetes ning ako ah. Tas kay kong sugar, maabot og 700. Daot akong pankreas. So muna mga kagsunan. Ikatulo, mo to ha? Leviathan. Ang demonyo ani sa kasina. Kaalam ni Salomon 2:24. Ang kasina sa yawa mao ang magdala og kamatayon ug kadtong iya sa yawa mao ang mga matay. So muna mga kagsunan. So kinahanglan ang virtud ani be grateful. Mapasalamaton ka. Kalipay gud ug unsay kalampusan sa imong silingan. Ug madato sila lipay. Kanang pa nakasilingan kag dato. Kay kung ang imong mga silingan puros dato, ikaw ray pobre. Hayahay ka. Ano man daghan man manawag nimo. Oh, ya ikaw sugo-sugoon kanunay. Oh, sugot po og sugoon. Okay. Pinaagyan na maklose kasi imong mga silingang dato. Abunda ka kay mga manag day pagkaon dire. Ayan mo pagluto kay di ay kuan lutog sudan kay day sobra dire litson manok ana yawa kay gasto sige ra kag kaon ikaw manambok na. Ha? Lami ba kayo ikanon ning libre di ba? So, wa kay huna-hunaon. So di mo na mo ang sustansya di jud makuhaan. Kayo magkaon ka nya sus mahala po ni litson oy. So, di ka ka-focus. Pero hinatag ni malipayon kayo ka nagkaon. So mana og napo mo ka buok kapamilya nagpuyo diha ikaw ray pobre hay kay ka. Pero kung napo mo ka pamilya ikaw ray dato layas na lang. Ngano man lain mo adto mare papahilo ako para pamahaw. Papahilo ako palit og tambal gaduod to na pod ini gahapon ang gay ko asin mare agoy patay layas. Ikaw may dato di adto sa katabangan so kana. Mas mayo magampo ka madato tanan nimong silingan ayaw og kasina. So mo na mga kaigsonan. So ang ika-upat nga makapaimperno sa tao kining last kaulag. Ha? Ang kaulag mga kaigsuonan daghan sa maimperno ani. Ha? Mga minyo na, mga bit pa, di ba? Di makontento og usa. Ha? Nya, kitang mga Katoliko, mga Kristiyanos, usa ra gyud, di ba? Kung kana nang bayana imong gipangasawa, na gyud na. Ayaw na pangita og lain. Kay kuan naman na, yawa na may nagsuguan na, di ba? Ang demonyo sa kaulag mao si Asmodeus. Ha? Unya pagkigilawa sa isig lalaki o isig babae, kaulag po na. Di isa ang pagkabayot, dili isa ang pagkatumboy. Pero kung makighilawas na gani na, ana da diha ang kasuko sa Ginoo. Gisunog ang Sodoma o Gomora tungod anang salaa. Unang perting nang hadlukan ng among sala. So kung naamoy mga anak nga babayin on o mga lakin on, padungan ninyo nga ayaw mo pag-uyab-uyab day. Ha? Ayaw mo pag-uyab-uyab o isig ka babae kay dako kayo ng sala. 1 Corinto 6:9.
way luna sa gingharian sa langit. Kung ang mga bayot, namin daghang bayot nga babae sige pangasawa, di ba? Apoy mga tumboy nga namin yun, jud laki ang ilang bana. Nya, kini ba yung mga bayot kusog ayo mo tabang o ginikanan? Oh, mo pa nga ni saligan. Pero mo lagi. Kanang kaulag lang gay patangtang. Ha? Daghan man naningkamot nga mga pharmacist no atong mga sa World Health nga naka-invento og mga vaccine, di ba? Pero wa man supoy naka-invento anang kana bang vaksinan unta anang kaulag unta mga mawa ang uwag bitaw? O mo na himuon unta kay aron kay kining bayot kay di pa ni uwagan nila ni vaksinan. Pero kanang na di mo sa naman di kapugong. Kana vaksin. Pero vaksinan daan bata pa, pasbayo pa no. Kini iniguha kay agoy. Mubawg-bawg man ingong doktor ato ning vaksinan daan ma'am. so, prevention ni sa yawa mo. So muna no. So ang mga bayot o mga tumboy nga makadaog sa tentasyon dako sila gantis Ginoo. Dako gyud ganti. Kay dili lalim man ang ilang kahimtang pod. Sige na ay. Lisod bugayo na ilang kahimtang. Di gud unta sila buot pero grabe mo pod yawa mo yawa mo si mo kana. Tuay gwapo ay yawa po pag solusol. Siya smooth Diyos lagi. Kaya perting bong bayutan ang yawaan eh. Muna siya. Unya sige og panggalgal pos mga laki nga. Nga minyo na pangambit mo na. So ikalima nga makapemperno sa tao gluttony. Sobrang pagkaon ug sobrang pag-inom. Ang pag-inom wa gihikaw sa Ginoo. Pero kung maghubog-hubog na ka, palahubog na jud ka, lahi nang nahubog, lahi nang palahubog ha. Na may mga tao na dili pa pala inom, nya mao man yun mao nagkahubog na. Pero di siya palahubog. Pero kung palahubog na gani, mao na bisyo, masuko na ang Ginoo na. Kay wa man ihikaw sa Ginoo ang bino, pwede man ta mo inom basta kasagaran lang. Nana sa Ecclesiastes 9:7. Wala gihikaw sa Ginoo ang bino ug ang pagkaon. Basta kini imuhang himuon sa kasagaran lang. Moderate lang. Ang demonyo ani si Beelzebub. Ang ikaunom nga makapaimperno sa tao kining katapulan. Sloth. Spiritual laziness. Ang demonyo ani si Belpigor. Kung tapulan ta magampo, tapulan ta musimba, maimperno ta. Sumo na, magbantay kita na. San Mateo 25:26 mingon si Jesus, wala kay hinungdan og tapulan ka nga sulugoon. Sumo na, no? Unya ang ikapito nga makapaimperno sa tao. Mao ang kasuko. Grabe ning kasuko. Mao ni ang yawaan ni si Satanas. Daghan pito man ni kayawa. Kini si Satanas may grabe ka dikit kayo sa mga tao. Close in kayo ni siya. Kay di juga buwagan ani. O di ka magsigig ang ampo, naa kay Satanas. Dali ra jud ta pakasukon. Ang garbo pa nagsara man na. Kanang tentasyon tagsara na, di ba? Pero kini si Satanas kanang kasuko. Tiyaw mo na dito sa kamingawan. Kinsa ning adto dito aron tintal ni Jesus. Si Satanas. Ang uban mga yawa wa makaadto. Diha siguro conference ng mga yawa uban. Pero si Satanas dito. Kuya rin Satanas. Itintal niya Ginoo. Himo ang paning bato. Sige. Himo kay kaduda man siya nga. Mao ba jud ni ang anak sa Ginoo? Mao ba jud ni? Wa man sa grasya sa intellect ang yawa. Di na sila makabasa sa atong hunahuna. Jangan na malagi brad, mura malagi kanang nahibaw-an atong hunahuna. Gitagdatag na ra na nila. Depende na sa ato ang
facial impression sa atong mga lihok ug sa atong gipang sulti. Ana ra sila makabantay niya. Ila ra po kang tagaan-tagaanon. Mana nang yawa. Po na grasya sa intellect. Tangtanga na sila sa Ginoo. So mo na mga kigsuunan. Ang ila lang kamaro lang gyud kayo. Mo ni. So Episo 4:26, kung masuko kamo karong adlaw likay nga dili kamo makasala. Sa ato pa ang kasuko di pa sa, pero maghimo na kag mga physical action, mangulata na ka, manigbas na ka, mamusil na ka, ana makasana jud ka. Kay wa man jud na priso nga nasuko ra. Di ba? Nasuko nga nanungbag, nang ulata, nanigbas, ana priso na. Pero nasuko ra parte jud niya suko wa jud na priso. So mo na makigsuunan. Kay tentasyon palagi na sa yawa. Pero ang tanang demonyo gitawag po nag Satanas manang di mo matinganga. Satanas jud ka. Kay ang buot pasabot gud sa word Satana, babag, oposisyon, tigkontra mo na diha mo na buot pasabot sa Griego. Word Satana, or Satanas. So mo na mga kaigsuunan ko na gusto. Episo 4:26, ayaw pa abta ang mosalaw pa ang adlaw nga naa pa kamo sa kasuko. So, pero pwede gyud masuko ta nganuman basta naa lang sa katarungan. Sirak 1:22. Ang kasuko nga dili makaturunganon, dili gyud maayo. Kay magdala kini kanimo ngadto sa imong kapakyasan. So, nay kasuko gyapon. Ha? Ikaw na. Nga kita kasi mong asawa ng abit, di gyapon ka masuko. Okay ra na, day. Uy, namura na. Ikaw na din nayawaan na. So, muna mga kigsuunan. No? Episo 4:31, mga kigsuunan. Ayaw na mo pagsiningkahay, tangtangan ninyo ang kayugot, pagdumot, pag-inasultuhay, o bisan unsang kaligot-got. Sa ato pa, pag pinasaylo ay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo Jesus. So, muna mga kigsuunan. So, daygo na to ang Dios. Sa ngalan samahan, sa anak ko sa Espiritu Santo. Amen. So, kuto batas alas 12 ha, napa si Brad Sherwin.